Matapos makamit ang Ultra Instinct dahil sa kanyang pagsasanay at ang makita ang kanyang ama sa isang kritikal na kalagayan. Nagsimula ang pangalawang episode. Tinitigan ni Goten si Whis nang may mga matang puno ng kumpiyansa habang si Whis mismo ay namangha sa mabilis na pag-unlad ng bata. Ngunit biglang lumingon si Goten sa kanyang ama at nakita itong nakahiga sa lupa. Ang kanyang katawan ay namimilipit sa sakit dahil sa isang mahiwagang malakas na enerhiya na tumama sa kanya. Namuo ang luha sa kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang boses. Pagkatapos ay bigla siyang sumabog na may isang matalas na sigaw. Ibinubuhos ang kanyang galit na pinaghalo ng perpektong Ultra Instinct. Ang mismong pag-iral ay nanginginig sa paligid niya. Ang kanyang enerhiya ay umaagos sa nakakatakot na mga alon na yumayanig sa lupa at langit. Maging si Whis ay hindi makahanap ng pagkakataong ipaliwanag na siya ang nasa likod ng nangyayari. Patuloy na sumisigaw si Goten, lumalawak ang kanyang aura sa bawat sandali, naglalabas ng mga alon na labis na nakakapangilabot na nararamdaman ng lahat. Sa daigdig, ang kanyang mga kaibigan ay natigilan sa kanilang kinatatayuan. Nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Ang bawat isa sa kanila ay tumugon sa hindi makapaniwala. Ngunit walang iba kundi si Vegeta na ang puso ay nilalamon ng magkahalong takot at kuryosidad. Bulong niya sa sarili, imposible, talaga kayang naabot na ng batang iyon ang Ultra Instinct. Sa planeta ni Beerus, ang God of Destruction ay hindi komportableng gumalaw sa kanyang upuan. Ano itong kakaibang pakiramdam? Pinagtaksilan ako ni Whis. Nagpunta ba siya para tapusin ang pagsasanay sa batang iyon? At sa palasyo ni Zeno, umabot pa roon ang enerhiya ni Goten. Naramdaman ito ng Grand Priest at seryosong itinaas ang kanyang ulo saglit. Ngunit nang inosenteng magtanong si Zeno, ano iyon? Sumagot siya ng may ngiti na nagpapawalang bahala. Wala, isang panandaliang panginginig lamang. Pagbalik sa daigdig, sa wakas ay nakarating ang mga kaibigan sa kinaroroonan ni Goten. Buong-buo siyang nilalamon ng liwanag, ang kanyang perpektong aura ay nagliliyab na parang bagong panganak na araw na hindi mapapatay. Natigilan silang lahat. Partikular na si Vegeta ay hindi makagalaw, ang kanyang mukha ay maputla habang siya ay bumubulong sa sarili. Imposible, si Goten. Nauna pa siyang nakarating sa Ultra Instinct kaysa sa akin. Paano nangyari ito? Nanginginig din ang iba. Napabuntong hininga si Gohan. Hindi maaari, hindi ito normal na enerhiya, katulad ito ng ginawa ni Ama. Kumunot ang noo ni Piccolo. Nagbago na siya, hindi ko na mabasa ang enerhiya niya. Iba na ito. Bago natin ipagpatuloy, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na videong ating ipalalabas. Nagsimulang pagpawisan si Krillin habang tinitingnan niya si Goten patungo sa bugbog na katawan ni Goku. Goten, anong nangyayari? Naririnig mo ba ako? Pero hindi sumagot o kinilala man lang sila ni Goten. Nakatutok lang ang kanyang mga mata kay Whis, nakatitig ng may kakaibang kumpiyansa na parang may ibinabahaging sikreto na nakatago sa lahat. Hindi matiis ang kanyang pananahimik, humakbang si Gohan paharap at sumigaw. Whis, anong nangyari dito? Anong nangyari sa ama ko? Dahan-dahang lumingon si Whis, nakangiti ng mahinahon gaya ng dati, at sumagot. Manatiling kalmado, wala nang oras para magpaliwanag ngayon, may malaking mangyayari. Patuloy na nakatitig si Vegeta kina Goten at Goku. Kinagat siya ng kapaitan na hindi pa nangyayari dati, may namumuong bukol sa kanyang lalamunan. Ang batang iyon, nakamit niya ang pinipilit kong abutin sa loob ng maraming taon, sa harap mismo ng aking mga mata, at si Kakarot ay nakahiga sa lupa. Anong nangyari dito? Biglang, itinaas ni Goten ang kanyang daliri patungo kay Whis. Isang nakamamatay na katahimikan ang kumalat sa buong larangan ng digmaan. Maging si Whis ay bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata, isang bagay na halos hindi niya ginagawa. Natigilan ang magkakaibigan, hindi maintindihan ang balak ng batang lalaki. Ngunit matatag si Goten, nakaturo ang daliri, hindi kumukurap ang kanyang mga mata, nagliliwanag ng walang hanggang kumpiyansa. Sa loob ng wala pang isang kisap mata, nawala si Goten. Para lamang lumitaw sa harap ni Whis, mga sentimetro lamang ang layo. Lahat ay natigilan. Kahit si Vegeta, na nasanay na sa hindi maisip na bilis, ay hindi maintindihan ang nangyari.
Si Whis mismo ay nag-isip habang nakatitig sa batang nasa harap niya. Imposible, ang bilis na ito, ay higit na nalampasan ang kay Goku kahit sa Ultra Instinct. Bago pa siya makabawi, inilunsad ni Goten ang kanyang kamao at direktang itinulak ito sa mukha ni Whis. Ang puwersa ay nakakagulat, kaya't si Whis mismo ay hindi nakaiwas sa oras na paatras ang kanyang ulo ng ilang sandali dahil sa impact. Nagkasabay na sumigaw ang magkakaibigan. Imposible, tinamaan niya si Whis. Pinahid ni Whis ang bahagi ng suntok gamit ang kanyang kamay, pagkatapos ay nagsalita ng may hindi pangkaraniwang maingat na kalmado. Kaya, sinusubukan mo akong gamitin bilang pagsubok para sa iyong bagong kapangyarihan? Sige, kung gayon. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at sinabing, gagamitin ko lang ang 10%. Sa isang iglap, pinakawalan ni Whis ang isang nakasisilaw na daluyong ng enerhiya, isang atake na napakabilis para masundan ng mata. Ngunit walang kahirap-hirap itong hinarang ni Goten gamit ang isang daliri, mahinahon at walang kahirap-hirap. Ang mga salita ay lumabas mula sa mga labi ng lahat dahil sa kawalan ng paniniwala. Kahit si Vegeta ay hindi makasigaw, nanginginig ang kanyang mga mata habang bumubulong sa kanyang sarili. Ang batang ito, nalampasan niya kahit ang antas ng mga anghel. Bahagyang naniningkit ang mga mata ni Whis sa unang pagkakataon, nagpapakita ng tunay na kaseryosohan, at sinabing, mukhang ang susunod na mangyayari ay magiging mas mapanganib kaysa sa inaasahan ko. Sige, taasan natin ito sa 20%. Sa isang iglap, tuluyang nawala si Whis at isang nakasisilaw na aura ang sumabog, pinuno ang larangan ng digmaan. Natigilan ang lahat sa sobrang bilis, ngunit ang tunay na pagkabigla ay nawala rin si Goten. Wala nang natira sa arena, kundi ang nakakatakot na mga alingawngaw ng marahas na banggaan na umalingawngaw sa lahat ng direksyon. Ang kanilang mga suntok ay nagbanggaan sa hindi maisip na bilis, nabasag ang lupa sa ilalim nila at pinupunit ang langit na may mga nakasisilaw na kislap. Ang iba ay walang nakikita kundi mga kislap ng liwanag. Si Piccolo, wala akong makita, naglalaho ang mga ito at muling lumilitaw sa mga maliit na bahagi ng isang segundo. Si Vegeta, nanginginig, iniisip sa sarili, imposible. Ang bilis na ito, nalampasan nito kahit si Kakarot at ang mga anghel. Biglang, lumitaw si Goten sa likuran ni Whis at sinuntok siya ng isang brutal na suntok. Bumagsak si Whis sa lupa ng may napakalaking puwersa na niyanig ang buong planeta. Pumutok ang alikabok sa hangin, natahimik ang larangan ng digmaan. Nagulat si Gohan habang sinusubukan niyang intindihin ang lahat. Ang lakas ni Goten, ito ay hindi lamang pagsasanay o swerte, marahil ang nangyari sa aming ama ang nagdulot ng matinding emosyon sa loob niya. Samantala, sumugod si Krillin papunta kay Goku. Mabilis siyang binigyan ng Senzu Bean at unti-unting bumalik ang paghinga ni Goku. Bagamat pagod pa rin, nagawa niyang umiti ng bahagya habang nakatingin sa kanyang anak sa gitna ng usok. Gamit ang mahina at garalgal na boses, sinabi niya kay Krillin, tingnan mo siya, mas malakas na siya kaysa sa akin ngayon, ipinagmamalaki ko siya. Habang nangyayari ito, dahan-dahang naglakad si Goten, may kumpiyansang lumapit kay Whis. Ang bawat hakbang niya ay nagpapadala ng matinding presyon na parang bumibigat ang mundo mismo. Maingat na bumangon si Whis mula sa lupa, nakatitig kay Goten na may ekspresyon ng pambihirang pagkamangha. Ang batang ito, ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang instinct, ito ay isang bagay na lampas sa instinct mismo. Sa palasyo ni Zeno, nakaupo si Zeno sa kanyang trono, pinapanood ang labanan ng may kagalakang parang bata, pumapalakpak sa kanyang maliliit na kamay sa kagalakan. Gayunpaman, ang Grand Priest ay ganap na kabaligtaran, malungkot ang kanyang mukha, nababagabag ang kanyang mga iniisip. Ang ginagawa ni Whis ay lumampas sa kanyang mga hangganan. Ito ay walang ingat, hindi siya kailanman inutusan na itulak ang kapangyarihan ng batang ito sa ganitong mga sukdulan. Bukod dito, ipinagbabawal ang mga anghel na lumaban. Ang parusa, Whis, ay magiging mabigat. Pagbalik sa daigdig, tumayo si Whis sa harap ni Goten, humihigpit ang kanyang kapit sa kanyang malaanghel na tungkod, nagsasalita ng may pambihirang seryosong pahayag. Hindi ako lalampas sa 30%, kung higit pa rito ay maaaring masira ang iyong katawan. Tingnan natin kung tunay kang karapat-dapat sa kapangyarihang ito. Bigla niyang itinaas ang kanyang tungkod, nagpakawala ng mga alon ng enerhiya na halos maghiwalay sa abot tanaw. Sa nakakasilaw na bilis, sumugod siya at hinampas si Goten.
Wala pang isang pintig ng puso na wala si Goten at muling lumitaw sa likod ni Whis. Walang sino man ang makakaintindi sa nangyari. At biglang, wala na ang tungkod sa kamay ni Whis, si Goten ang humawak nito ng mahinahon at walang kahirap-hirap. Lahat ay natigilan sa gulat. Nanginginig si Krillin. Imposible, ang paghawak lang dito ay dapat madurog ang sinumang nabubuhay na nilalang. Nagpalitan ng gulat na tingin sina Gohan at Piccolo. Sa unang pagkakataon sa loob ng libu-libong taon, nanlaki ang mga mata ni Whis sa hindi makapaniwala. Hindi ito maaaring mangyari, milyon-milyong tonelada ang bigat ng tungkod, walang sino man ang dapat makabuhat nito. Ngunit walang sinabi si Goten, hawak niya ang tungkod na parang isang balahibo lamang sa kanyang kamay. Si Goku, na nakabawi na ng buong kamalayan salamat sa Senzu Bean, ay tumitig sa kanyang anak na may luha sa kanyang mga mata at bulong niya. Iyan ang sikreto ng kanyang lakas, hindi lang ito purong kapangyarihan, puso niya yan. Pinalaya ito ng kanyang emosyon, natatakot ako na baka lamunin siya ng landas na ito, hindi ko maipapangako na ang katapusan ay papabor sa kanya. Biglang lumingon si Vegeta kay Kakarot, nag-aalab ang kanyang mga mata. Kaya ayon na nga. Ang pinsalang natamo ni Kakarot ay gumising sa bata. Hindi ko matiis na panoorin ito. Si Trunks, na minsang nangutya kay Goten, ay naikuyom ang kanyang mga kamao habang tumatakbo ang kanyang mga iniisip. Talagang nagawa mo, Goten. Pinagtawanan kita, nagtiwala ako sa aking ama, ngunit ang iyong ama ay mas matalino kaysa sa akin. Si Whis, ang kanyang tingin ay nakatuon sa batang may hawak na tungkod, ay nagsalita sa isang mabigat na tono ng babala. Ang tungkod na yan, hindi ito laruan, Goten. Kung hindi mo ito makontrol, ang kapangyarihan nito ay babalik laban sa iyo. Ang payo ko, itigil mo na ito ngayon. Ngunit nanatiling tahimik si Goten, tanging ang kanyang mga mata na nag-aalab sa malamig na kumpiyansa, ay nakatutok kay Whis. Pagkatapos ay umatake siya ng may nakakatakot na katumpakan at napakalakas na puwersa. Hinampas ni Goten gamit ang tungkod. Sumasalag si Whis. Ngunit sa unang pagkakataon, dumanak ang dugo at kitang-kita ang pagod sa kanyang katawan. Sumigaw si Krillin, imposible, duguan si Whis, nananaginip ba ako? Hindi nakaimik si Gohan habang pinikit ni Piccolo ang kanyang mga mata. Ang tungkod, pinapalakas nito ang kapangyarihan ni Goten sa napakalakas na antas. Ito ang nagbabanta sa balanse. Pero hindi nakikinig si Goten, bawat hampas ng tungkod ay yumayanig sa lupa. Ang kanyang mga emosyon ay lalong nagpapalakas sa kanyang lakas. Naisip niya ang dugong tumutulo mula sa kanyang bibig. Hindi ko kailanman ginustong saktan siya. Kaya naman ayaw kong lumampas sa 30%, kahit na ang pagpiling iyon ang maging dahilan para maging biktima ako ng kanyang lakas. Pagkatapos ay dumating ang mapagpasyang sandali, inihampas ni Goten si Whis sa lupa. Diretso na itinuro ang tungkod sa kanyang dibdib na parang handa nang tapusin ang laban. Natigilan ng lahat sa kanilang kinatatayuan. At biglang lumitaw si Beerus, mabilis na dinala ng Supreme Kai. Ang boses ni Beerus ay parang kulog. Anong kabaliwan ito? Natalo si Whis. Tiningnan niya ang nasugatang si Whis, pagkatapos ay ibinoling niya ang kanyang tingin kay Goten, na ang mukha ay nakatitig sa bato. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang kinang ng perpektong Ultra Instinct. Natigilan sandali si Beerus sa takot sa kanyang nakita, pagkatapos ay nanginig ang kanyang boses habang bumubulong. Hindi ito maaaring mangyari, ang batang ito ay umabot na sa isang antas na nagbabanta pa sa aking posisyon. Lahat ay lumingon kay Beerus, naghihintay sa kanyang reaksyon. Nanatiling tahimik si Goten. Dahan-dahan siyang lumingon kay Beerus, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng perpektong instinct. Umungol si Beerus na parang kulog. Alam kong pagtataksilan mo ako, tinulungan mo siyang maabot ang antas na ito nang hindi ko nalalaman. Hindi kita patatawarin, at hindi ako magpapakita ng awa sa sinuman sa inyo. Kahit ikaw, Goku, ikaw ang may kasalanan, dinala mo ang iyong masamang anak sa aking kaharian. Si Goku, na nahihirapang bumangon ay bumulong. Tumigil ka, Beerus. Ngunit biglang sumigaw si Whis sa unang pagkakataon sa isang matatag na tono. Lumayo ka sa kanya, Beerus, binabalaan kita, huwag kang lalapit. Natigilan ng lahat, maging si Beerus ay nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Anong sinabi mo? Binalaan mo ako? Nababaliw ka na ba, Whis? Si Whis sa kauna-unahang pagkakataon ay umamin sa nanginginig na boses.
Ang kapangyarihan ni Goten ay umabot na sa humigit kumulang 35% ng aking pinakamataas na lakas, mas nakahihigit pa siya ngayon kay Goku sa kanyang huling anyo. Natigilan ng lahat. Si Krillin. Imposible. 35% ng kapangyarihan ni Whis, ibig sabihin, isa siyang halimaw na lampas sa katwiran. Si Gohan, sa gulat, nahigitan ng kapatid ko si Ama. Kumunot ang noo ni Beerus, namumuo ang galit sa loob niya. Naglakas loob kang sabihin na pinagbabantaan ako ng batang ito? Ako ang God of Destruction. Si Whis sa malalim na boses, hindi mo naiintindihan. Kumukulo ang dugo niya sa loob niya, kinokontrol na ngayon ng emosyon niya ang instinct, kung lalapit ka, maaaring makita ka niya bilang isang kaaway, at maaaring magkimkim siya ng masamang balak sa iyo, na maaaring mangahulugan ng iyong katapusan, Beerus. Nanginig ng bahagya ang lahat. Nanginig ng bahagya si Beerus, isang emosyong hindi niya alam sa loob ng milyon-milyong taon. Kahihiyan, at ang banta ng pagmamaliit. Naikuyom niya ang kanyang kamao at marahas na sumigaw. Imposible. Hindi ko hahayaang matalo ng isang bata ang aking pride. Ang mabagal na mga hakbang ni Goten patungo kay Beerus ay parang mga kutsilyong tumutusok sa kanyang pride. Nag-alinlangan si Beerus, alam niyang ang pag-atras ay magtatawag sa kanya na duwag at ang pagsulong ay maaaring humantong sa kahihiyan sa publiko. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo, hindi niya ito naramdaman simula pa noong unang panahon. Sa wakas, sumigaw si Beerus ng buong lakas at nagpakawala ng isang mapaminsalang enerhiya na pumuno sa kalangitan. Tama na ang mga laro mo, bata. Siya ay sumugod ng mas mabilis pa sa liwanag at sinuntok si Goten sa noo. Ngunit hindi gumalaw si Goten, ang suntok ay lumihis na parang dumampi sa kawalan. Bumagsak ang katahimikan. Lahat ng kaibigan ay natigilan sa gulat. Maging si Whis ay hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Sa palasyo ni Zeno, pinanood ni Daishinkan ang eksena ng nanlalaki ang mga mata. Nangyari na ang katiwalian, kung makikialam ako ngayon, papanagutin ako ni Zeno, kung hahayaan kong lumala ito, maaaring bumagsak ng buo ang Universe 7. Si Beerus, namamaga ang mukha sa galit at kahihiyan, ay sumigaw ng baliw habang pinakawalan niya ang isang malakas na suntok na sobrang bilis na pumutok ang hangin. Ngunit mahinahon at mahinhing iniwasan ni Goten ang lahat ng mga ito na parang naglalaro. Si Goku, ito ay kabaliwan. Iniiwasan niya ang mga suntok ng God of Destruction na parang wala lang. Nagliyab ang mga mata ni Vegeta sa galit at selos. Handang makialam si Whis, ngunit ang dumadagundong na utos ni Beerus ay humiwa sa hangin. Walang makikialam. Kung may makialam ngayon, hindi ako magdadalawang isip na sirain ang buong universe na ito. Wala akong awa, Whis. Ang kanyang mga salita ay malupit at mabigat, puno ng matagal nang nakabaon na paghamak. Ang hindi alam ni Beerus ay nasa bingit siya ng isang tunay na panganib na magbabago sa balanse. Biglang, parang ang daigdig mismo ang pumirma, sumugod si Goten at sinaktan si Beerus, pinalipad siya hanggang sa bumangga siya sa isang pader at nabaon sa alikabok. Nakatayo si Goten sa ibabaw niya, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa aura, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, na puno ng isang purong madilim na enerhiya, at itinutok ito sa mukha ni Beerus. Sa oras na iyon, pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa wakas ay nagsalita siya. Ikaw ang unang hadlang sa aking landas upang makamit ang aking pangarap, ngayon, ako ang unang magpapaikli sa landas ng iyong buhay magpakailanman.